Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Binabati ko rin po ang lahat ng inyong mga tagahanga at sumusubaybay sa mga kwento nyo sa inyong dalawang YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hindi ako dating mahilig makinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Subalit, nang minsan akong nakapakinig ng mga kwento mo, ay nakahiligan ko na ito. Kadalasan, nakikinig ako nito kapag ako'y nagpapahinga pagkagaling ko sa aking trabaho. Naisipan kong magpadala rin ng aking kwento. Kwento ng kababalaghan at katatakutan. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero hayaan na lang nating ang inyong mga taga-subaybay ang siyang humusga. Siya nga pala, ako si Ramon, isang biyudo dahil maagang namatay ang aking asawa. Wala rin akong anak dahil namatay ang aming anak 1 buwan pagkaraan siyang isilang. Ipinanganak kasi siyang mahina ang puso. Yun ang naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Hindi na ako nag-asawa pa uli. Sobra ko kasing minahal ang asawa kong si Lumen. Para sa akin, siya lang ang tanging babae sa buhay ko. Saka parang hindi na ako makakakita pa ng katangiang nakita ko sa aking namatay na asawa. Kaya ang naging desisyon ko ay mag-isa na lang. Pero hindi naman literal na nag-iisa ko dahil kasama ko ang kapatid ng aking tatay na si Tia Emilita. Siya ang kasama ko sa bahay. Dahil may edad na rin siya, kaya obligasyon ko siyang tulungan. Nagtatrabaho ako para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Isa akong dating matadero, pero nagdesisyon akong maging tindero na lang ng karne sa palengke para walang amo at hawak ko ang aking oras. Bumibili ako ng karne sa lugar na makakamura ako para naman kahit papano ay kumita. Sa trabaho kong ito, hindi ko akalain na may hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang naganap sa aking buhay. Ito ang nais kong ibahagi sa inyo, mga taga-subaybay. Muli, ako po si Ramon at ito ang aking kwento. Maaga akong dumating sa lugar na yon ng Katayan para umangkat ng sariwang karne ng baboy na aking ibibenta sa aking pwesto sa palengke. Kaya lamang pagdating ko ay tila nagkakagulo ang mga tao. Merong nagtatakbuhan na tila ba takot na takot. Dahil kararating ko lang, kaya hindi ko alam ang nangyayari. Lumapit ako sa isang lalaking nakatayo at nakatanaw sa lugar na tila nagkakaingay. Tol, sandali. Ano nangyayari? Bakit parang maingay sa bandaron at may mga tumatakbo? Ano pa ka ba? Eh di may mga ngatay daw na nagwala. Naghamunan sila ng saksakan ng isa pang kapwa mga ngatay. Ano ka mo? Mga ngatay versus mga ngatay? Ganun na nga. Maganda sanang panoorin kaya lang ayoko lumapit. Abay mahirap na. Mahirap talaga. At baka madamay pa kayo dyan. Mahal ko pa ang buhay ko, no? Tama, hayaan na lang natin sila magpatayan. Patuloy ang ingay na tila nagkakagulo sa lugar na tinatanaw namin. Hanggang maya-maya pa ay nagtakbuhan ang mga tao. Nagsisigawan sila dahil patungo pala sa lugar na kinaroroonan namin ang dalawang mangangatay na nag-aaway. Kitang-kita ko na may hawak silang itak na ginagamit na pangkatay ng hayop. Naku po, delikado to. Mukhang hindi sila magpapaawat Naghabulan at nagpaikot-ikot ang dalawang lalaking nag-aaway sa lugar ng matadero. Walang umaawat sa kanila dahil takot silang lapitan at awatin. Masyadong matatalas
at mahahaba ang patalim na hawak ng mga ito. Ang sino mang maglalakas loob na aawat ay posibleng mapahamak. Walang sumusugod sa dalawang lalaking nag-aaway para makialam. Subalit, puro na lang amba ang ginagawa at walang diretsong sumusugod. Siguro, kapwa rin natatakot na sugurin ang isa't isa. Saglit pa ay may tumunog na sirena ng pulis. Kapwa natigilan ang dalawang lalaki. 4 na pulis ang bumaba ng kanilang sasakyan at nagmamadaling pinuntahan ang dalawang mangangatay na nag-aaway. Nagpaputok ng warning shot ang isang pulis. Nagulat ang dalawang lalaki. Sumigaw ang pulis para ibaba ang kanilang hawak na patalim. Agad naman sumunod ang mga ito. Inihagis sa lugar na malayo sa isa't isa ang hawak nilang pangkatay. Nagmamadali silang nilapitan ng iba pang pulis at kapwa nilagyan ng posas. Saka isinama sa mobile car para dalhin sa presinto. Sa pangyayaring yon, ay natapos ang ginawang eksena ng dalawang mangangatay. Hanggang sa kumalat ang usapan tungkol sa tunay na dahilan ng away. Ayon sa bulong-bulungan, ay magkaibigan ang dalawang mangangatay. Kaya lamang nalaman ng isa sa mga ito na may relasyon ang asawa niya sa kanyang kaibigan. Kaya doon nagsimula ang alitan. Pero ganun pa man, hindi humantong sa patayan dahil napigilan ito ng mga pulis. Kung sa bagay, ganyan talaga ang buhay. Maraming mga pangyayari na hindi natin kontrolado, lalo na kapag umiral ang tawag ng laman at maling pagmamahal. Dahil tapos na ang gulo, ay nagpatuloy ang usapang negosyo sa matadero. Bumili ako ng mga karning aking kailangan para ibenta sa aking pwesto. 30 kilos ng karne ang aking binili. Nagpatulong ako sa isang kargador sa Katayan para isakayon sa aking dalang tricycle. Nagsisimula ng sumikat ang araw nang makarating ako sa palengke kung saan naroon ang aking pwesto. Inilatag ko ang dala kong karne sa ibabaw ng mesa dahil maya-maya lang ay darating na ang mga namamalengke. Sinimulan ko ng tilarin ang karne, lalo na yung bahaging mabuto, para nakahanda na kapag dumating na ang aking mga suki. Nakita kong lumapit sa akin si Nunito. Isa rin siyang tindero na katulad ko. Sa simula pa lang, mula nang magtinda ako ng karne, ay kakaiba na ang kutob ko sa kanya. Pakiwari ko'y may galit siya sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Naisip ko na baka dahil ang ibang customer niya ay lumipat sa akin. Isa kasi sa dahilan kung bakit ayaw nang bumili ang iba kay Nunito ay may sabi-sabing merong daya ang timbangan nito. Meron daw pabigat. Kaya naman, wala sa tamang timbang ang ibinibenta niyang karne. Pakiwari ko'y isa ko sa pinaghihinalaan niya na nagsabi sa ibang customer ng tungkol sa kalokohan niya. Ganun pa man, ay nakikipag-usap pa rin siya sa akin. Subalit, ramdam ko na pakitang tao lang yon. Isang kaplastikan yung paglapit-lapit niya sa akin. Tinanghali ka yata, Ramon. Aba, bakit ngayon ka lang? Di naman Nunito. Wala pa nga namimili. Kaya sakto lang ang dating ko dito sa pwesto ko. Dati naman mas maaga ka. Nauunahan mo pa nga ako eh. Pero ngayon late ka. Nagkaroon kasi ng konting problema sa Katayan na inaangkatan ko. May gulong nangyari. Mabuti nga hindi nagkapatayan yung dalawang mangangatay. Ganun ba? Magkano naman ang kuha mo ngayon ng karne? Ayos ba ang presyo? Yun na nga eh. Tumaas na naman ang presyo. Nakakagulat na bigla na lang tumaas ang kilo ng karne. Kaya nga kakakarumpot na lang din ang kikitain natin. Pantawid na lang talaga sa araw-araw na kailangan. Buti ka pa nga eh. Wala kang pamilyang binubuhay. Kaya di ka ganong apektado.
Hindi rin, Nonito. Dahil may mga binabayaran ako. Alam mo naman na tayong mga tindero kadalasan, kinukuha lang sa patubuan ng puhunan. Kung sa bagay, kaya minsan, nakakapiko na talaga. Ang alin? Yung mga taong walang magawa sa buhay dahil gumagawa ng kwento. Sinisiraan tong negosyo ko. Nagpapakalat ng kwento tungkol sa pandaraya daw ng timbangan ko. Nako, malaman ko lang kung sino yon. Baka isama ko siya sa mga karning itinitinda ko. Relax ka lang, Nonito. Mamaya niyan pasukan ka ng masamang espiritu at gawin mo nga yan. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yon, Ramon. Nakakagalit talaga Huwag masyadong mainit ang ulo mo, Nonito. Kapag ginawa mo yun, tsak pagsisisihan mo rin yun. Dahil may kapalit na parusa yun. Nakakapikon na Di na lang yung buhay niya ang pakialaman niya. Gumagawa pa ng paninira. Hindi na ako umimik pa. Ang mga sinabing yon ni Nonito, hindi man direktang para sa akin. Alam kong merong ibig sabihin. Mas pinili kong wag nang magsalita para hindi na lumala pa. Mahirap kung gagatungan ko pa. Pero maraming nagsasabi na may daya naman daw talaga ang kanyang timbangan. Nang merong nakabisto sa kanyang kalokohang ginagawa, ay iniba naman niya ang kanyang gimmick. Ang kanyang karne na binibenta na sariwa ay hinahaluan ng karne na double dead at nilalagyan niya ng pampakulay para maging matingkad na pula at magmukhang sariwa. Lahat ng kalokohan ay ginagawa ni Nonito para lang lumaki ang kanyang kita. Wala siyang pakialam na ang pagtitinda ng double dead na karne ay maaaring magdulot ng sakit sa mga taong kukonsumo nito. Pero ang ganong gawain ni Nonito ay hinding-hindi ko gagayahin dahil ayokong manloko ng tao at ilagay sa peligro ang kaligtasan ng aking mga suki. Maliit man ang kita dahil hindi ko mataasan ang patong sa presyo ng karne. Sapat na sa akin yon. Pero syempre, gusto ko pa rin madagdagan ang aking kita. Pero di sa paraan ng panloloko. Gusto kong makaipon para maipaayos ang tirahan namin ni Tia Emilita. Lumang-luma na rin kasi ang kanyang bahay at kailangan ng ipaayos ang ilang bahagi. Bilang nakikitira sa kanya, ay tulong ko na lang na maipaayos yun. Isa pa, pangako rin niya sa akin na kapag wala na siya, ay sa akin niya ipapamana ang bahay. Kaya natural lang na pagmalasakitan ko ito. Bago pa mananghali, ay halos paubos na ang aking tindang karne. Samantalang ang tinda ni Nonito ay marami-rami pa. Kaya nang mapasulyap ako sa kanya, ay agad kong napansin ang kanyang masamang tingin sa akin. Pero binaliwala ko na lamang yon. Ilang kilo na lang ang natitira sa aking ibinibenta. Kaya iniligpit ko na yon upang umuwi na. Ipang-aalok ko na lang sa aking kapitbahay ang natirang karne. Ipapautang ko para maubos. Nagluto na ng pananghalian si Tia Emilita nang dumating ako. Naidaan ko na rin sa kakilala ko ang natirang karne na ipinautang. Kaya nagtira na lamang ako ng buto-buto para ilaga at maging ulam namin ng aking tiyahin. Maaga kaya tang umuwi ngayon, Ramon? Maaga po naubos ang paninda ko, Tiyang Saka, hindi rin po ako kumuha ng masyadong marami. Kasi baka malugi lang ako kung di ko mapapaubos Kung sa bagay, tama yon. Mas maigi na yung kukunti lang kung maibibenta mo naman lahat. Siya nga po pala, Tiyang. Ito po, may uwi akong buto-buto. Ilagaan nyo na lang po. Bumili na rin po ako ng gulay na pangsahog. Mabuti naman at nagtira ka. Para may ulam na tayo babayang gabi. Tsaka pala, may humahanap sa'yo kanina. Sino po? Si Gina Lynn. Ang babaeng yun talaga. Ang kulit. Walang kasawa-sawa. Kursunada ka kasi noon. Ewan ko ba naman sa'yo? Ayaw mong pansinin. Sabi ko nga ako sa kanya, kontento na po ako sa buhay ko. Hindi na ako naghahanap pa ng asawa. Pero bata ka pa, Ramon. Talaga bang ayaw mo nang magkaroon ng pamilya?
Di na po kasi pumapasok sa isip ko ang tungkol dyan, Chang. Mas gusto ko pong isipin na lang yung masayang alaala ng asawa kong si Luming. Ramon, hindi naman sa nakikialam ako. Pero kailangan mong maging masaya. Chang, di naman po ako nalulungkot eh. Kaya okay na ako. Pero sa tingin ko, mukhang hindi ka susukuan ni Ginalyn. Gagawin niya ang lahat para mapansin mo. Eh di bala siya. Manigas siya sa paghihintay. Tutulo lang ang laway niya, Chang. Pero hindi niya ako matitikman. Loko batang ito. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Chang, totoo lang naman po yung sinasabi ko. Hindi ako matitikman ni Ginalyn. Eh paano kung minsan ay makita mo? Baka salubong mo siyang walang saplot. O sige nga, anong gagawin mo? Di maghuhubad din po ako. O kita mo, loko. Ganon din yon, gusto mo rin. Chang, maghuhubad ako ng damit para ipasuot ko sa kanya. Kasi baka mamaya sipunin siya. Puro ka talaga kalokohan na bata ka. Diyan ka na nga muna. At pakukuluan ko na itong buto-buto na dala mo para maluto na ito at makakain na tayo. Natatawang tumalikod na lamang si Tia Emilita. Alam kong gusto ng aking tiyahin na mag-asawa uli ako. Boto siya kay Ginalyn para sa akin. Kaya lang, mahirap pilitin ang sarili. Lalo na kung wala talaga sa isip at puso ko na mag-aasawa ulit. Hindi ko alam, pero kontento na ako sa anumang sitwasyon ko ngayon. Okay din maging single. Walang iniisip na obligasyon. Walang gaanong problema. Kaya mabuhay ang mga single. Kaya lang, mukhang di yata talaga ako tatantanan, Ginalyn. Dahil nung sumapit ang gabi, ay pumunta ito sa bahay. May dalang palabok na niluto niya. Iniwan kami ni Tia Emilita at hinayaan kaming dalawa sa bahay. Hindi ko nagawang tanggihan ang palabok na dala niya dahil paborito ko yun. Buti naman at nagustuhan mo yung dala kong palabok, Ramon. Masarap kasi, saka paborito ko to. Sana ako rin. Subukan mong tikman. Masarap din ako, Ramon. Ha? Ginalyn, ano ba sinasabi mo? Ha, Kwan? Sabi ko, sinarapan ko talaga ang palabok para magustuhan mo. May kailangan ka pa ba? Pinauuwi mo na ba ako? Hindi naman. Baka kasi may gagawin ka pa eh. Wala ha. Kaya pwede pa akong tumagal dito kahit hanggang mamaya pa. Saka, umalis si Aling Emilita. Wala kang kasama dito sa bahay. Okay lang naman ako kahit nag-iisa ako dito eh. Ako rin. Okay lang din ako. Ramon? Ano bang gusto mo sa isang babae? Ha? Kwan, ano ba? Teka lang, Ginalyn. Ang likot naman ng daliri mo. Kung sinsang gumagapang eh. Ay, teka lang, wag dyan. Wag dyan sa tenga ko. Nakikiliti ako eh. May kiliti ka pala sa tenga, ha? Saan pa kaya ang iba mong kiliti? Kwan, sa ano? Gusto kong malaman kung saan pa ang iba mong kiliti. Kung saan-saan gumapang ang daliri ni Ginalyn. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Makikiliti ba ako o maiirita sa ginagawa niya? Saglit pa ay biglang nasira ang tiyan ko. Naku po, sandali lang ha. Parang kailangan ko muna magbanyo. Ano ba yan? Wrong timing naman ang tiyan mo. Sige, diyan ka muna. O kaya umuwi ka na. Kasi hindi ko na kaya eh. Mukhang nasira ang tiyan ko sa kinain kong palabok. Buisit, naloko yata ako. Hindi naman yata pang gayuma yung ibinenta sa akin, kundi pang papurga. Take ang nabili ko. May sinasabi ka ba, Ginalyn? Teka lang ha. Sumasakit na talaga ang tiyan ko. Siguro may inilagay ka sa ibinigay mo sa akin palabok, ano? Kaya nagkaganito ang tiyan ko, no? Sige na, ilabas mo na yan at uuwi na ako. Diyan ka na nga. Kainis naman. Di pa tayo tapos, Ginalyn. May dapat kang ipaliwanag sa akin. Umalis na si Ginalyn at naiwan ako sa bahay. Dumiretso na lang ako sa CR
dahil tumitindi na ang hilab ng aking tiyan. Kaya alam kong may ginawang kalokohan ang babaeng yon. Buti na lang pala. At hindi ako tumikim ng palabok ngayon. Kundi pati ako ay nasiraan dyan. Kaya nga sama ng babaeng yun. Akala ko pa naman gusto lang talagang ipatikim sa akin yung palabok na niluto niya. Yung pala may ibang motibo. Gusto pa akong gayumain. Malas lang niya. Dahil mukhang nagkamaliit ng gamit na gayuma. Pampapurga pala. Kung bakit kasi masyado mong pinahihirapan si Ginalyn, iho. Ayan tuloy, kung ano-ano naiisip para lang mapansin mo siya. Sa ginawa niya, lalo lang siyang naging ekis na sa akin. Hindi na siya makakabalik dito sa atin. Dahil sa ginawa ni Ginalyn, ay nahiya na siyang magpakita sa akin. Kapag nagkakasalubong kami sa daan, ay umiiwas siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya ako iiwasan. Pero para sa akin ay mas mainam na yon para tumigil na rin siya sa kanyang kakulitan. Nagpatuloy ako sa pag-angkat ng mga itinitindang karne sa katayan na lagi kong pinupuntahan. Kaya lamang hindi naging magandang balita ang nalaman ko nang naroon ako. Nagtaas ng presyo ang katayan dahil nagreklamo ang mga taga-katay. Tumaas din ang kilo ng buhay na hayop, kaya tumaas din ang presyo ng karne. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo, ay lalong kumonte ang bumili. Mas pipiliin pa nila ang isda na lamang o kaya ay karning manok na mas nabibili ng mura. Kumuha lang ako ng konting karne, yung tipong may papaubos kong ibenta sa palengke. Pasakay na ako ng aking tricycle, dala ang karne na aking inangkat para dalhin sa pwesto ko sa palengke nang may lalaking lumapit sa akin. Noon ko lang siya nakilala, pero kakaiba ang pagkakangiti niya. Ikaw ba si Ramon? Opo, Amang. Bakit po? Ikaw nga ang hanap ko. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ko naman po kayo kilala. Kaya nga magpapakilala ako sa'yo. Ako si Nicanor. Pwede mo akong tawaging Tata Nicanor. Ano po bang sadya niyo sa akin, Amang? Alam ko na problema ka dahil masyado na mataas ang presyo ng karne na inaangkat mo dyan sa katayan na pinanggalingan mo. Oo nga po eh. Kaya konti nga lang ang binili ko. Baka kasi di ko rin mapaubos eh. Lalo lang ako malugi. Gusto kong tulungan ka sa problema mo na yan. Ano ho, tutulungan niyo ako? Oo, may alam akong katayan na mababa lang ang benta ng kanilang karne. Tiyak natataas ang kita mo kung doon ka kukuha ng ititinda mo. Talaga po, Tata Nicanor? Saan naman yan? Sa gitna ng gubat, naroon ang isang palengke, katayan ng karne. Sa gubat? Ngayon ko lang narinig yan Palengke sa gitna ng gubat. Hanip. Walang nakapagtataka ron. Kung gusto mong makabili ng murang karne, ay doon ka bumili. Hihintayin kita doon. Pero saan gubat yun? Sa gubat, sa kabilang baryo. Naroon ng palengke na matatagpuan mo lang kung gabi. Doon ka pumunta para makabili ka ng sariwang karne. Sa murang halaga lamang. Ganap na 12 ng gabi kung magbuka sa mga tindahan doon. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng matandang lalaki na nagpakilalang Tata Nicanor. Tinalikuran niya na ako at umalis na siya hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa dilim. Napapaisip pa rin ako sa sinabi niyang palengke sa gubat na nasa kabilang baryo. Pero naisip ko na maaari kong subukan kung totoo nga ba ang sinasabi ng matandang lalaking nakausap ko. Hindi na muna ako umangkat sa katayan na aking kinukuhaan ng karne. Maghapon akong natulog para may lakas ako kinagabihan. Pupunta ako sa kabilang baryo para subukan bumili ng murang karne na sinabi sa akin ni Tata Nicanor. Kaya nagtaka si Tia Emilita na hindi ako nagpunta sa pwesto ko sa palengke
Ibig mo ba sabihin ay may nakita kang mabibilhan ng mas murang karne? Opo, Chang. At mamayang gabi po, doon ako pupunta. Kapag ganyang mura lang, ay dapat magduda ka, Ramon. Chang naman. Magdududa agad ako. Hindi ko pa nga po napupuntahan. Kasi nga, mura lang sabi mo, di ba? Malalaman ko po mamayang gabi kung gaano ba kamura. Saka sayang naman, Chang. Kaya susubukan ko muna. Kasi nga, ang murang karne, malamang double dead o kaya naman merong sakit yung hayop. Ikaw rin ang masisira niyan, Ramon. Basta, Chang, sa ako na lang po sasabihin sa inyo kapag nakapunta na po ako sa palengke na pupuntahan ko. Saan ba yon? Doon po sa kabilang baryo, sa gitna ng gubat. Teka lang, meron na bang palengke doon? Wala yata ako nababalitaan. Chang, baka po meron na nga. Hay nako, bahala ka na ka. Diyan ka na muna at marami pa akong gagawin sa kusina. Iniwan na ako ni Tia Emilita. Alam kong nagtataka siya, pero walang mawawala sa akin kung susubukan kong puntahan ang lugar na maaari akong makabili ng murang karne. Kaya nang sumapit ang gabi, sakay ng aking tricycle ay nagpunta ako sa baryo ng San Bartolo na kalapit ng aming baryo. Hindi ko alam ang eksaktong lugar, pero siguro naman ay may mapagtatanungan ako. Nang makarating ako sa masukal na lugar ng baryo San Bartolo, halos wala akong makitang tao na maaari kong pagtanungan. Bukod sa madilim ang lugar at nasa alanganing oras, kaya natutulog ang mga naninirahan dito. Bumaba ako ng tricycle at nagbaka sakali na may makita kahit isang tao na maaaring mapagtanungan. May nakita akong isang babae na may dalang bayong. Lumapit ako dun at nagtanong. Manang, mawalang galang na po. May tatanong lang po sana ako sa inyo. Nakatingin lang sa akin ang matandang babae. Hindi nagsasalita, pero tila naghihintay ng sunod ko pang sasabihin. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagsasalita. Hinahanap ko po kasi yung palengke dito sa inyong baryo. Alam niyo po ba yun? Hindi pa rin nagsasalita ang babaeng aking kausap, pero tumango siya bilang sagot sa aking tanong. Saan ko po ba makikita yun, Manang? Maaari niyo po ba akong tulungan na ituro po kung nasan po yun? Muling tumango ang matandang babae. Nakatitig pa rin sa akin. Kaya iniisip ko na lang na baka hindi marunong magsalita ang babae. Pero nakakarinig siya. Nauna nang lumakad ang babae at nakamasid lang ako sa kanya. Nang maramdaman niyang hindi ako nakasunod sa kanya, ay huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Dahil sa ganung reaksyon niya, ay naisip kong baka gusto niyang sundan ko siya. Kaya humakbang na rin ako. Tama ang nasa isip ko. Gusto nga niyang sundan ko siya. Malamang, dun din ang punta niya, kaya niya ako pinapasunod. Iniwan ko ang tricycle dahil walang daanan ng sasakyan sa binabagtas naming daan. Siguro naman ay walang makikialam sa akin sasakyan. Umabot din sa 10 minuto ang ginawa naming paglalakad ng matandang babaeng aking sinundan. Hanggang makarating kami sa isang lugar sa gitna ng gubat. Mistulang palengke nga ito. May mga ilaw, subalit medyo makulimlim. Hindi kagaya sa pangkaraniwang palengke na malalakas at sagana ang ilaw upang maging maliwanag. Sa lugar na kinaroroonan ko ng pagkakataong yun, ay kakaunti lang ang mga ilaw. May mga mangilan-ngilan nang namimili, pero kapansin-pansin na tila hindi nag-uusap ang mga taong naroon. Kung mag-usap man, siguro ay mahina lang. Kaya wala kang maririnig na ingay mula sa mga taong bumibili. Umikot muna ako sa kabuuan ng palengke. Hindi naman yun kalakihan. Napansin ko rin na puro karne lamang ang itinitinda doon. Walang lugar para sa mga isda at gulay, kundi purong mga karne at mga lamang loob. May mga nakalagay na presyo ang karne na naroon. Nakasulat sa isang kapirasong kahoy. Pinagmasdan ko ang karne.
Mapupula at mukhang sariwang-sariwa nga ang mga ito. Ang presyo ay hindi ka panipaniwala dahil mas mababa ng kalahati sa presyo ng karne na aking inaangkat. Mas malaki nga ang kikitain ko kung ganon. Maaari akong kumita ng doble sa dati kong kinikita. Dadampot na sana ako ng karne nang maramdaman kong may lumapit sa akin. Salamat naman at nakarating ka dito, Ramon. Tata Nicanor, akala ko kung sino kayo. Nagulat ba kita? Kanina pa nga kita hinihintay. Medyo nahirapan nga po kung hanapin tong palengke. Buti na nga lang po may matandang babae ako nakasabay. Sa kanya po ako nagtanong. Teka, nasa na nga ba yun? Saan nagpunta yung matanda? Huwag mo na siyang hanapin. Baka abala na rin siya sa kanyang pamimili. Siguro nga po. Nakita mo na siguro mga karne na narito sa palengke sinasabi ko sa'yo. Bukod sa mga mura, ay siguradong sariwang-sariwa pa. Mukha nga po, Tata Nicanor. Dahil ang pupula ng kulay ng karne. Dahil nga lahat ng karning mabibili mo rito ay sariwa. Katunayan, ay kanina lang kinatay ang mga yan. Ibig niyo sabihin may katayan din po kayo dito? Oo naman, pero hindi mo maaaring silipin ang katayan. Bawal yun puntahan ng kahit na sino, kundi tanging mga matadero lang ang maaaring magpunta doon. Ganun ba? O sige na, pumili ka na ng karning bibilin mo. Kung mabibigatan ka, huwag ka mag-alala. May makakatulong ka para magbuhat. Siya nga po pala. Medyo malayo rito yung sasakyan ko. Iniwan ko kasi dahil wala namang daan papunta dito Sabi ko nga sa'yo, Ramon, akong bahala. May makakatuwang ka sa pagbubuhat para isakay sa dalamon sasakyan. Umabot sa 50 kilos ang karning aking binili. Kung dati ay 30 kilo lamang ang inaangkat ko sa katayan na dati kong kinukunan. Ngayon ay dinagdagan ko na dahil nga mas mura ang mga karne sa palengke at mataderong yon. Okay na ba sa'yo? Ang dami niyan, Ramon. Opo, Tata Nicanor. Maaari naman pong bumalik sa sunod na gabi. Oo naman. Welcome ka dito. Kayo po ba may-ari nito? Isa lang ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya nga minsan lumalabas ako at nagpupunta sa ibang katayan para maipromote ang lugar na ito at puntahan din ng ibang tao. Pero hindi lahat ng magkakarne ay maaaring magpunta rito, Ramon. Bakit hindi po lahat? Kundi yaon lamang pinili at karapat-dapat. Hindi lahat ay nararapat sa palengke ito. Hindi ko alam kung bakit hindi lahat maaaring bumili sa palengkeng yon. Ibig bang sabihin ay may membership ang palengke. Pero wala naman akong binayarang anuman para payagang bumili sa lugar na yon. Kung uuwi ka na, Ramon, maghintay ka lang dito at tatawag ako ng makakatuwang mo para maihatid ang mga karne sa iyong sasakyan. Saglit akong naghintay at maya-maya lamang ay may dumating na isang lalaking may malaking katawan. Madilim ang muka na para bang may pagka-misteryoso. Wala pa akong sinasabi ay bigla na lang binuhat ang karning binili ko na nasa isang sako. Walang kahirap-hirap niyang binuhat ang karne. Kaya nagpatiuna na lamang ako para mauna ako sa paglalakad at sumunod sa akin ang lalaking may buhat ng karne. Nang makarating kami sa tricycle, ay inilagay na ng lalaki ang sako ng karne sa loob ng sasakyan. Nagmamadali akong bumunot ng perang papel sa aking belt bag. Iniabot ko yun sa lalaking tumulong sa akin, pero hindi niya tinanggap ang perang kabayaran sana sa ginawa niyang pagtulong. Ipinilit ko pero hindi pa rin niya tinanggap, kundi saglit lang nitong inuyuko ang ulo at saka umalis na. Ayos din nakalibre ako sa kargador Ayaw niya magpabayad. Medyo maaga pa para tumuloy ako sa pwesto ko sa palengke, kaya dumaan na muna ako sa aming bahay. Kahit papano ay maaari pa akong makaidlip kahit ilang oras bago magpunta sa palengke para doon ibenta ang mga karning inangkat ko. Gising si Tia Emilita nang dumating ako.
Nakapamili ka na, Ramon. Opo, Chang. At talagang mura nga. Mas mababa po ng kalahati sa katayan na pinagkukunan ko. Ang iba nga, mas mababa pa sa kalahati ang presyo eh. Kaya talagang kikita ko kapag naibenta ko ang lahat ng karning binili ko. Eh di mainam, para mas madagdagan ang kita mo. Teka nga, hindi ba naman maputla ang karne o kaya ay may amoy? Iba kasi ang amoy ng karning double dead. Wala pong mabahong amoy, Chang. Kundi alam kong sariwa. Kung gusto niyo po, tignan niyo po sa loob ng tricycle eh. Hindi ko pa po ibinaba eh. Nakaidlip na ako habang naghihintay ng oras bago ako pumunta sa pwesto ko sa palengke nang makarinig ako ng pagkakaingay sa labas ng bahay. May mga asong kumakahol. Naingayan ako kaya lumabas ako ng bahay. Nakita ko ang ilang aso na naroon sa lugar na malapit sa akin tricycle. Kumakahol ang mga ito at paulit-ulit na kinakahulan ang aking tricycle, habang ang ibang aso naman ay paulit-ulit na sumisingot. Inaamoy nito ang sariwang karne na nasa loob ng sasakyan. Binugaw ko ang mga ito. Dumampot ako ng bato at pinukol sa mga hayop. Kaya nagtakbuhan ang mga ito papalayo. Hindi na ako bumalik sa pagtulog, kundi sumakay na ako ng aking tricycle. Kailangan ko nang pumunta sa palengke. Mag-uumaga na noon at kailangan ko nang maihanda ang aking pwesto para sa aking mga suki na bibili ng karne. Habang sinasalansan ko ang mga karne sa ibabaw ng mesang semento, ay nakatingin sa akin si Nonito. Tanaw kasi niya, nakakaiba ang mga karning dala ko dahil mas mapula ang mga ito kumpara sa kanyang itinitinda. 300 ang presyo ng kanyang karne. Ang sa akin naman, dahil nakuha ko yun sa mas murang halaga, kaya ibininta ko yun sa halagang 200 piso per kilo. Mga suke, bili na kayo! Sariwang karne! Oh, murang-mura lang oh! Bagay sa adobo, nilaga at sinigang. Bili na mga suke! 200 per kilo lang! Sariwang-sariwa to! Dahil sa mababang halaga ko ibinenta ang tinda kong karne, kaya naman dagsa ang mga bumili. Higit pa sa 1 kilo ang kanilang binibili. May umaamoy-amoy sa karne at sigurado naman sila na sariwa yun. Kaya bago pa sumapit ang tanghali ay napaubos ko na ang 50 kilos ng karne na tininda ko. Masama ang tingin sa akin ni Nonito. Nanlilisik ang mga mata nito dahil halos konti lang ang nabawas sa kanyang itinitinda. Lumapit siya sa akin na tila may panggigigil. Nandadaya ka ba, Haramon? Ha? Bakit, Nonito? Ano bang problema mo, ha? Nagtanong ka pa talaga, ha? Bakit hindi mo ba alam kung anong ginagawa mo? Nagtitinda lang naman ako. Bakit ba? Nakakaloko ka. Nakakalalaki ka. Ano bang problema mo? Bakit ibinenta mo sa mas mababang presyo ang karning tinda mo? Siyempre, sa'yo talaga pupunta ang mga suki ko dahil mas mura. Alangan naman tapatan kita ng presyo. Eh mababa ko lang nabili ang tinda kong karne. Siyempre, ayoko naman magpatong ng sobra. Dahil sa'yo, hindi na ubos ang tinda ko. Sinasabotahe mo ako eh. Siguro nga double dead ang mga tinda mo. Kaya nakuha mo ng mura at naibenta mo ng mas mababa. Mali ka doon, Nonito. Sariwang-sariwa ang mga tinda kong karne. Saka alam mo, kung gaano kasela ng mga suki natin, di ba? Alam nila kapag luma ang karne. Kung gusto mong maubos din kagad ang tinda mo, eh di babaan mo ang pagbibenta. Sige na, Nonito. Kailangan ko na umuwi. Siguro naman, may papaubos mo yung tinda mo. Dahil wala ka ng karibal. Ubus na ang tinda ko. Nakakuyom ang kamao ni Nonito. Alam kong nagpipigil siya ng kanyang galit. Pero bago pa sumabog ang kanyang inis at magkagulo kaming dalawa, ay umalis na ako sa aking pwesto. Nagtungo na ako sa aking tricycle para umuwi na. Sa pag-uwi ko ay isang balita naman ang ibinungad sa akin ni Tia Emilita. Balita na nagbigay ng alalahanin sa mga taga-baryo. Tiyang, baka naman fake news yan.
Ano bang fake news ang sinasabi mo, Ramon? Maraming araw nawawala dito sa baryo natin. Pati nga yata sa ibang baryo ay may mga nawawala rin. Ano ba yung mga nawawala? Mga tao. Yung mga kabataan daw na mahilig gumala sa kung saan at inaabutan ng gabi sa paglalakwatsa. Malamang nagpunta lang ang mga yun sa kung saan. Baka lumayas dahil napagalitan ng mga magulang. Pero maging yung kaibigan na maaari nilang puntahan ay nawawala rin. Di kaya napasok na ng sindikato tong baryo natin, Chang? Baka may puting van na nakarating na dito at nangunguha ng mga kabataan tapos dinadala sa kung saan para ibenta sa mga dayuhan at gawing alipin. O kaya gawing sex slave. Para merong parausan yung mga manyakis na foreigner. Ewan ko. Walang nakakaalam ng totoong nangyari sa kanila. Tapos ang iba pang sabi-sabi, malamang daw ay naging biktima sila ng mga aswang. Oh, iba na naman yan. Biktima naman ng aswang ngayon. Ano ba talaga, Chang? Kinidnap ba o naging biktima ng aswang? Baka parehas. Kasi nga, marami-rami na yung nawawalang bata. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kaya ikaw, Ramon, mag-iingat ka. Chang, hindi na po ako teenager. Kahit na ba ang aswang walang pinipili yan. Basta tao, teenager man o hindi, tsak lalantakan nila. Kayo din po dapat mag-ingat, Chang. Matanda na ako, Ramon. Hindi na ako natatakot sa kidnapper o kahit pa sa aswang. Sila ang dapat na matakot sa akin. Wow naman, Chang. Ang tapang ng tiyahin ko Kung sa bagay, maamoy lang kayo ng kidnapper o aswang, nako, tsak tatakbo sila palayo. Kasking bata ka. Para ba na rin sinabi na mabaho ako at pamatay ang amoy ko? Chang, wala po akong sinasabing ganyan Kayo po nagsabi niyan. Nako, Ramon, kung hawak ko lang ang baston ko, nako tatamaan ka talaga sa akin. Pati ba naman ako pagkitipan mo? No, kung batang ito. Dinaan ko na lang sa tawa ang mga sinabi ni Tia Emilita. Iniwang ko na siya at pumasok na ako sa aking kwarto. Pagod ako sa pagtitinda ng karne sa palengke. Kailangan kong magpahinga dahil mamayang gabi ay kailangan kong bumalik sa palengke sa gitna ng gubat para muling umangkat ng karne na aking ititinda sa aking pwesto. Nang sumapit na ang gabi, ay kusa akong nagising. Nagpagising ako kay Tia Emilita. Nagisingin niya ako ng 11:00 ng gabi dahil nga kailangan kong kumuha uli ng karne. Kaya lamang, 15 minutos pa bago ang 11:00 ay nagising na ako. Parang may kung anong gumising sa akin. Inayos ko na ang aking sarili. Nagsuot ako ng pantalon at nagpalit ng t-shirt. Hindi ko na ginising si Tia Emilita. Nang sulyapan ko siya sa katring kanyang tinutulugan, ay tulog na tulog at naghihilik pa. Kinuha ko ng susi ng tricycle na nakasabit sa dingding. Hinagilap ko rin ang aking itim na baseball cap. Sa kadahan-dahan kong binuksan ang pinto para lumabas na ng bahay. Nang paandarin ko na ang aking tricycle, ay agad namang gumana ang makina. 5 taon na rin sa akin ang tricycle at nagpapasalamat ako na hindi pa rin ito pumapalya. Mga simpleng sira lang na madali namang ipaayos. Nang makarating ako sa lugar na aking pupuntahan, ay unang sumalubong sa akin si Tata Nicanor. Masayang pagbabalik, Ramon. Talagang kanina pa ako nakabang sa'yo. Ganun po ba? Salamat, Tata Nicanor. Mas maraming karne ngayon, kaya maaari mong dagdagan ang binibili mo. Mukha nga pong daragdagan ko ngayon dahil madaling naubos nitong nakaraang araw yung karning inangkat ko dito. Kasi nga sariwan-sariwa. Laging sariwa ang aming tinitindang karne dito. Tsaka tiyak, nababalik-balikan ka ng mga taong nakabilis na ng karne. Pabalik-balik sila sa'yo para pumili. Ganun po ba? Paano niyo pong natiyak, Tata Nicanor? Dahil magugustuhan nila ang tinda mo karne. Mas malinamnam ang lasa. Ganun po ba? Kaya ituloy mo lang ang pagpunta dito.
O sige na. Pumili ka na ng karning bibilin. At mamaya na ay may lalapit sa iyo na tauhan namin para tulungan kang magbuhat papunta sa iyong sasakyan. Gaya ng nauna kong pagbili, ay mababa pa rin ang presyo at talagang sariwa ang mga karne. Ganun pa rin ang mga tindera. Hindi halos nagsasalita. Pero ayoko nang pakialaman pa yun. Baka ganun talaga ang patakaran nila. Maya-maya lang ay lumapit na uli sa akin ang lalaking tumulong nung nakaraang gabi. Binuhat niya ang pinamili kong karne. Hindi pa rin siya tumanggap ng bayad sa ginawa niyang paggatid sa akin. Naisip kong ganun marahil ang patakaran sa palengking yun. Kaya ipinagpasalamat ko na lang dahil muli ay nakalibre ako sa bayad sa kargador. Dahil muli ay napaubos ko ng maaga ang tinda kong karne. Kaya lalo lang sumama ang tingin sa akin ni Nonito. Nadagdagan ang galit niya dahil sa pagbebenta ko sa mababang halaga. Hindi ko na lang siya pinansin. Gusto ko na lang umiwas sa matatalim niyang tingin. Sa palengke, habang nagliligpit ako ng mga gamit para umuwi na, nang marinig ko ang usapan ng ilang namimili doon. Pinag-uusapan nila ang pagkawala ng mga kabataan. Lumalawak daw ang mga lugar na may nawawalang kabataan. Hindi pa rin matukoy ang tunay na dahilan. Lalong hindi pa rin natatagpuan ang mga kabataang nawawala. Ang tungkol sa bagay na yon ay minsang napag-usapan namin ni Tia Emilita nang ako'y nakauwi na sa bahay. Nakita mo na. Talagang nakakabahala na yon, Ramon. Saan kaya pumupunta yung mga nawawala, no? Yan nga ang malaking katanungan. Walang makapagsabi kung sino kumukuha at kung nasaan yung mga nawawala. Dapat siguro may ginagawa ng paraan si Kapitan. Bubuo na ng grupo si Kapitan para mag-imbestiga dahil lumalala na yung pagkawala ng mga kabataan. May mga magulang na rin na lumapit sa kanya at nagpapatulong. Di ba sabi nga, kung hindi sindikato may kagagawan, ay pwedeng aswang? Yun na nga, pero walang ebidensya. Isa man sa ganung hinala nila. Chang, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Wala po akong kinalaman sa kabataang nawawala, ah. Sinabi ko bang meron kang alam? Yung mga tingin niyo po kasi, parang may kakaiba kayong gustong sabihin sa akin eh. Kung tumulong ka kaya? Chang, ayos lang po ba kayo? Gusto niyong tumulong ako? Aba, gusto niyo ba ako mamatay? Bakit ka naman mamamatay? Sabi ko lang naman ay tumulong ka para malaman kung bakit may mga kabataang nawawala. Chang, hindi naman po ako investigador o pulis eh. Eh di magkunwari kang investigador. Ano po bang sinasabi niyo, Chang? Tsaka ko na lang sasabihin sa'yo. Pero Ramon, alam kong may kakayahan kang tumulong. Para hindi na lumala pa ang problema dito sa baryo at nang matapos na ang pagkawala ng mga kabataan. Chang, kung ano man yung ibig niyong mangyari, wag ako. Okay na po sa akin ang maging tindero sa palengke. Nahihiwagaan ako sa mga sinasabi ni Tia Emilita. Hindi ko siya ganong maintindihan, pero may laman ang kanyang mga sinasabi sa akin. Maayos at totoong kumikita ko sa pagtitinda ng mga karning inaangkat ko sa palengke ni Tata Nicanor. Kaya nawili na akong doon na bumili. Pero alam kong mas nadaragdagan pa ang galit sa akin ni Nonito. Ikatlong pagkakataon na yon, nababalik ako sa tindahan sa gitna ng gubat. Kaya minsan pa'y sakay na uli ako ng aking tricycle. Binaybay ko na ang daan papunta sa kabilang baryo para pumunta sa aking destinasyong palengke. Nang lumampas ang sasakyan ko sa isang intersection, ay may napansin akong tila lalaking nakatambay at nasa tabi niya ang isang motorsiklo. Medyo malayo na ako nang maramdaman kong tila may sumunod sa akin. Naisip ko na baka nagkataon lang, kaya binaliwala ko na lamang yon.
Nakarating na ako sa lugar. Napapasok sa makitid na daan, papunta sa gubat. Hindi maaaring ipasok doon ang aking tricycle, kaya gaya ng una kong ginawa, ay iniwan ko na lang ito sa kalye. Kailangan maglakad na lang ako, papunta sa palengke na panggabi, sa gitna ng gubat. Subalit lingid pala sa aking kaalaman, ay kanina pa may nakasunod sa akin ng mga pagkakataong yon. Nagkukubli ito at hindi dumikit sa tricycle ko para hindi mahalata na sinusundan ako. Yun ay si Nonito. Alam kong interesado siya na malaman kung saan ako umaangkat ng murang karne na aking ibinibenta. Ngayon, malalaman ko na kung saan ka kumukuha ng karne, Ramon. Susundan ko siya at kailangan ako man ay makabili doon ng karne. Dahil sabi niya, mas mura ang kuha niya. Hayun si Ramon, naglalakad na siya. Iniwan niya ng tricycle niya. Palihim akong sinundan ni Nonito. Alam kong gagawin niya ang lahat para malaman kung saan ako umaangkat ng karne dahil hindi siya papayag na patuloy ko siyang maungusan. Subalit ng pagpasok niya sa mismong palengke sa gitna ng gubat ay hindi siya makapasok doon. 2 lalaki ang humarang sa kanya. Teka sandali, bakit niyo ako inaharangan? Hindi sumagot ang mga lalaking humarang sa kanya. Malalaki ang mga katawan nito at hindi kakayanin ni Nonito. Paraanin niyo ako, bibili ako ng karne. Ito, may pera akong dala kaya papasukin niyo na ako. Hindi pa rin umaalis sa kanilang kinatatayuan ang 2 lalaki. Nagpumilit dumaan si Nonito, pero itinulak siya ng isa sa mga lalaking humaharang sa kanya. Napaupo ito sa lakas ng pagkakatulak. Bakit ayaw niyo ba akong papasukin? Yung lalaking nauna kanina, kilala ko yun. Pinapasok niyo, pero ako hindi pwede. Wala pa rin sinasabi ang 2 lalaki. Mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay. Papasukin niyo na ako. Kaibigan ko yung pinapasok niyo Sige na. Hindi naman ako gagawa ng gulo Bibili din ako. Yun lang ang gagawin ko. Tila walang naririnig ang 2 lalaki. Walang nagawa si Nonito, kaya umalis na lamang ito. Samantalang ako naman ay nakatapos na sa pamimili. Inihatid uli ako ng lalaking nagbuhat ng karne. Nagulat pa nga ako nang makita ko si Nonito na naroon sa lugar na pinag-iwanan ko sa aking tricycle. Hindi naman siya lumapit sa akin para magtanong, pero nasa mukha niya ang malaking pagtataka at galit. Sumakay na ako ng tricycle at pinaandar na yon. Iniwan ko si Nonito. Hindi ko na alam kung ano pa ang sunod niyang ginawa pagkatapos kong umalis. Nang nasa palengke na ako para magtinda ng karning inangkat ko, ay nakita kong wala sa kanyang pwesto si Nonito. Lumipas ang mga oras hanggang sa napaubos ko ang tinda kong karne na tila kinulang pa nga dahil sa dami ng gustong bumili. Wala ring makapagsabi sa akin kung bakit hindi nagtinda ng araw na yon ang tinderong matindi kong karibal sa pagtitinda. Papunta na ako sa aking tricycle para umuwi nang makita ko na may nakaabang na lalaki sa aking sasakyan at nakatalikod dito. Pamilyar siya sa akin kahit nakatalikod pa. Tatay Nicanor? Pauwi ka na ba, Ramon? Opo, napaubos ko na po ang tinda kong karne. Sa bawat araw po na lumilipas, lalo po dumarami ang aking suki. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dudumugin talaga ang tinda mo. Babalik-balikan yan. Bakit nga po pala kayo nandito? Ano pong sadya nyo? May ibang nakaalam ng tungkol sa palengke. Hindi naman siya kasama sa mga taong aming inimbitahan. Parang alam ko na po yung sinasabi nyo, Tata Nicanor. Dahil nakita ko siya nitong nakaraang gabi. Tama ka. Kilala mo siya. At sinundan ka niya. Sino nito? Siya po ang tinutukoy nyo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Ang palengke ay para lamang sa mga tindero
na aming iniimbitahan at hindi siya kasama ron. Kaya pagbabayaran niya ang ginawa niyang kapangasan na nais pumasok doon. Teka, sandali, Tata Nicanor. Ano pong sinasabi niyo? Hindi siya dapat nagpapadalos-dalos. Kanina'y wala siya sa kanyang pwesto. Hindi siya nagtinda. Alam niyo po ba kung nasan siya? Hindi na sinagot ni Tata Nicanor ang tanong ko. Tumalikod na siya at iniwan ako. Naguluhan ako sa mga ikinilos ng matandang lalaki. Kinabahan din ako para kay Nonito. Alam kong hindi kami okay ni Nonito. Galit siya sa akin. Pero nag-aalala din ako para sa kanya. Dahil sa ikinikilos ni Tata Nicanor. Nagsimula na rin akong magduda kung ano ba ang meron sa palengke sa gitna ng gubat. Kaya dapat may kailangan akong gawin. Papauwi na ako sa bahay namin nang makasalubong ko si Ginalyn. Buong akala ko ay iiwasan niya ako dahil nga sa nangyari nang huli siyang magpunta sa aming bahay. Pero hindi siya umiwas, kundi nilapitan niya ako. Akala ko ay kung ano lang ang sasabihin at kukulitin na naman ako tungkol sa kanyang mga kalokohan. Pero hindi yon ang sinabi niya, kundi isang bagay na ikinagulat ko. Humihingi ako ng tulong sa'yo, Ramon. Ha? Bakit sa akin? Hindi naman ako kapitan ng baryo ah. Lumapit na ako. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ni Kapitan. Bakit? Ano bang problema? Nawawala kasi ang dalawa kong pamangkin na edad 15 at 17. Isang babae at isang lalaki. Nagpaalam sila kahapon na may pupuntahan. Pero hindi na sila nakabalik. Baka naman nakitulog lang sa kanilang pinuntahan, kaya wala pa. Nakausap ko na yung kaibigan na pinuntahan nila. Ang sabi, umalis din sila kahapon, bandang gabi na yata yun. Ramon, alam kong masama ang loob mo sa akin, pero nakikiusap ako. Sana matulungan mo akong makita ang mga pamangkin ko. May bali-balita pa naman na may aswang na rin gumagala dito sa atin. Yun na nga kinakabahala ko, Ramon eh. Pero sana naman, hindi sila naging biktima ng aswang. Sige. Titignan ko kung ano magagawa ko. Pagkatapos magpasalamat ay umalis na rin si Ginalyn. Bakas ko sa kanyang muka ang takot at pagkabahala. Alam kong labis na siyang nag-aalala sa mga pamangkin niyang sinusuportahan niya sa pag-aaral. Kahit pasaway at mahirap intindihin si Ginalyn, ay may pagmamahal siya sa kanyang mga pamangkin. Sinasagot niya ang pagpapaaral dito para matulungan. Nabanggit ko kay Tia Emilita ang mga nangyari ng araw na yon. Ang hindi pagtitinda ni Nonito sa palengke at ang pagkawala ng mga pamangkin ni Ginalyn. Dagdag pa ay ang bali-balita mula sa isang baryo na may mga nawawala ring kabataan. Ramon, ito na ang tamang pagkakataon para sa sinasabi ko sa iyo. Haya na naman po kayo, Chang eh. Kung hindi ka gagalaw at hindi tutulong, ay sino pang gagawa nun? Pero Chang, Ikaw lang ang alam ko na makakagawa nun. Dahil nakikita at nararamdaman ko yon. gusto mong tumulong ako? May nakatagong lihim sa sinasabi mong palengke sa gitna ng gubat. Yun ang dapat mong malaman. Ano bang meron doon na maaaring may kinalaman sa mga nawawalang kabataan, pati na rin ang biglang pagkawala nito dito? Baka babaya, ikaw pa paghinalaan ng pagkawala niya. Bakit naman po ako, Chang? Wala po akong alam sa nangyari sa kanya. Yun na nga. Pero alam sa palengke na may namagitan na pagtatalo sa inyo. Kahit ano po ang issue sa amin ni Nonito, hindi po ako mag-iisip ng masama sa kanya, Chang. Patas po akong lumaban. Sports akong tao. Kaya wala akong gagawing masama kay Nonito. Kaya nga dapat tumulong kang hanapin siya. Nasa iyo ang susi, Ramon. At huwag mo sanang ipagkait ang kakayahan mo. Lalo na kung makabubuti sa mas marami para malutas ang hindi magandang nangyayari dito sa ating baryo. Saglit na umalis si Tia Emilita. Nang bumalik ito,
ay may dala na itong isang kahon na yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang kahon na yon, kaya wala akong ideya kung ano ba ang laman. Ibinaba niya ang hawak na kahon sa aking harapan at saka binuksan. Ewan ko kung napansin ba yun ng aking tiyahin o ako lang ang nakakita. May kung anong kulay abong usok na lumabas sa kahon nang buksan niya. Subalit agad ding nawala. Bakit, Ramon? Titig na titig ka sa dala kong kahon. Ano po bang laman yan, Chang? Kinuha ni Chang ang isang maliit na bagay mula sa kahon na nababalutan ng isang lumang seda. Inalis niya ang nakabalot doon. Nakita ko ang isang medalyon na hugis triangulo. Napakunot ang noo ko at napatanong. Ano po yan, Chang? Isa itong uri ng agimat. Isang medalyon na ipinagkatiwala sa akin ng isang kaibigan na minsan ay tumuloy dito sa aking bahay. Sugatan siya nang makita ko at tinulungan. Bilang bayad sa aking ginawang pagtulong, ay iniwanan niya ang medalyong ito sa akin. Para saan po ba yan, Chang? Isang bagay na magagamit para labanan ang kasamaan, ang kampo ng kadiliman. At ikaw, Ramon, ikaw ang nakatakdang gumamit nito. Yan pala ang dahilan ng paulit-ulit niyong sinasabi sa akin. Tama ka. Dahil alam kong ikaw ang siyang karapat-dapat. Paano niyo po nasabing ako ang siyang karapat-dapat? Yon ang ipinakita ng aking panaginip. Ayon sa matandang nagbigay sa akin ng medalyon, mahahayag sa aking panaginip ang taong dapat kong pagkatiwalaan. At ikaw ang taong yon na ipinakita sa panaginip ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niyong to. Heto, hawakan mo medalyon. At ang medalyon mismo magsasabi kung ikaw na nga ba yun. Inilagay ni Tia Emilita sa palad ko ang medalyon. Nagbago ang kulay nito. Nagliwanag na tila nagbaga. Pero wala akong naramdamang anumang init. Walang duda. Ikaw na nga, Ramon. Ang init ng medalyon ay hindi mo naramdaman. Pagpapatunay na ikaw ang siyang pinili. Isuot mo ang medalyon at ingatan. Ikaw ang nakatakda para maging bantay at tagapagligtas ng baryong ito. Nang isuot ko ang medalyon, tila nagbago ang tali nito. Parang humigpit na hindi ko maalis pa. May kakaibang enerhiya din na gumapang sa aking buong katawan. Nakita ni Tia Emilita ang kakaiba kong reaksyon. Gamitin mo sa tama ang medalyon. Dahil ang maling paggamit dyan ay maaari mong ikapahamak. Hindi na ako makatulog ng gabing yon. Saglit ko na munang isinentabi ang pag-aangkat ng karne sa palengke sa gitna ng gubat dahil mas mahalagang matulungan ko ang baryo, lalo na't pinaghaharian na ng kasamaan. Hindi kaya ng aming kapitan ang paglutas sa ganung problema. Humingi man sila ng tulong sa kapulisan, subalit ang nakarating sa kanya ay baka sa susunod na araw pa makapagpadala ng pulis. Kaya lang, dalawa lang ang maaaring idestino dahil sa kakapusan ng opisyales. Maaga akong gumising kinabukasan. Hindi ko inaasahan na magiging bisita ko si Tata Nicanor. Nakapagtatakang alam niya ang tirahan ko, kaya naitanong ko kagad yun sa kanya. Nakapagtataka ba na alam ko? Opo, Tata Nicanor. Ano nga palang sadya niyo rito? Naglaan ako ng sariwang karne para sa'yo. Pero hindi ka dumating. Paano na ang mga suki mo na umaasa sa'yo? Hayaan niyo po, mamayang gabi darating po ko. Siya nga pala. Gusto ko rin sanang maging matadero kung papayag po kayo. Dati rin akong mangangatay ng hayop eh. Hindi na pala kita aanukin para, Mon. Dahil ang totoo, yun ang sadya ko. Kaya kita pinuntahan dito. Para anukin na maging isang matadero sa Katayan. Dahil alam kong dati kang mangangatay.
Oo naman po, Tata Nicanor. Marami talaga kayong alam tungkol sa akin, ha? Dahil mahilig akong magtanong-tanong. Saka sabi ko nga, hindi lahat ay maaaring makapasok at umangkat sa aming palengke, kundi pinipili lang. Nakangisi lang si Tata Nicanor. Makahulugan ang ngisi niyang yon. Kung ano man ang ibig sabihin, ay hindi ko alam. Pero, ang plano kong maging matadero sa katayan ni Tata Nicanor ay bahagi ng aking paraan para sa mahalagang misyon na dapat kong gawin. May kinalaman yon sa tungkuling nakakabit sa pagkakaroon ko ng medalyon. Ang pagkakapili sa akin para maging isang antingero. Bago ang pagbubukas ng tindahan sa gubat, ay kailangan narong Ramon dahil may iba ka pang dapat gawin. Huwag kayong mag-alala, Tata Nicanor. Maaga akong darating. Pagkatapos ng maikli naming pag-uusap na yon, ni Tata Nicanor ay umalis na siya. Hindi pa nakalalayo ang matandang kausap ko nang marinig ko ang boses ni Tia Emilita. Kanina pa kitang tinatawag, Ramon. Parang di mo ko naririnig. Tinatawag niyo ko? Oo naman. Mahina na ba ang pandinig mo? Saka sino ba yung tinatanaw mo, ha? Yung lalaki pong kausap ko. Umalis na kasi siya bago pa kayo lumapit sa akin. Lalaking kausap? Aba, pamangkin, ayos ka lang ba? Wala naman ako nakitang meron kang kausap kanina. Si Chang naman, oo. Joke po ba yan? Ano ba joke ang sinasabi mo? Talaga namang wala akong nakitang kausap ka. Kaya nga, bakit hindi mo naririnig ang pagtawag ko sa'yo? Napakunot ang noo ko at napatitig ako kay Tia Emilita. Pero bakas ko sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Oh, ba't ganyan ka kung makatingin sa akin, Ramon? Wala po, Chang. Hindi na ako nagpaliwanag pa kay Tia Emilita. Kung ganun pala, ay hindi niya nakita si Tata Nicanor na kausap ko kanina. Pero paanong nangyari yun? Nakapagtataka naman. Mag-ingat ka, Ramon. Dobling ingat ang dapat mong gawin. Alam ko po, Chang. May kakaibang nangyayari. Nararamdaman ko yon. Siya nga po pala. Magsisimula na po ako mamayang gabi sa bago kong trabaho. Bagong trabaho? Abay, saan? Doon po sa katayan na inaangkatan ko ng murang karne. Yun na rin po ang parang naisip ko para malaman ko ang lihim sa lugar na yon. Mas alam mo ang dapat mong gawin, Ramon. Ang paalala ko lang, mas talasan mo ang pakiramdam mo. Iwasan mo ang labis na magtiwala. Kinagabihan, naghanda na ako para sa pagpunta sa lugar ni Tata Nicanor. Inilagay ko na sa isang bayong ang aking bulok na ginagamit ko dati sa pagkatay ng mga hayop. Kahit medyo matagal ko nang hindi ginagamit yon, ay matalas pa rin. Lumabas na ako ng bahay at sumakay sa aking tricycle. Pasado 10:00 lamang ng gabi nang ako'y makarating sa palengke sa gubat. May kadiliman pa ito dahil hindi pa nagbubukas ang mga tindahan ng karne. Agad akong sinalubong ni Tata Nicanor. Malaki ang pagkakangiti niya sa akin. Dito ka talaga nababagay, Ramon. Tuloy ka. Halika, sumunod ka sa akin. Tahimik lang akong sumunod sa kanya. Dumaan kami sa gilid ng tindahan, papunta sa likuran na sa palagay ko ay naroon ang kanilang katayan. May ilang kalalakihan ang nakatambay ron na sa palagay ko ay mga mangangatay din. Nakatingin lamang sila sa akin. Wari ay mga suplado o sadya lang hindi sila mahilig bumati sa ibang tao. Pero kakaiba ang kanilang mga tingin na para bang kinikilatis ako. Hindi ko na lang yon pinansin. Dinala ako ni Tata Nicanor sa isang lugar, nakatayan ng mga hayop. May mga kulungan ng baboy at kambing doon. Ito marahil ang mga hayop na kakatayin namin. Pero bukod sa mga hayop na naroon, ay may isang malaking kulungan doon na may takip na makapal na telang itim. Gusto ko sanang magtanong kay Tata Nicanor, pero inunahan ako ng hiya. Palinga-linga ako
dahil may iba pang hinahanap ang aking mga mata. Agad na napansin yun ng matandang lalaki. May hinahanap ka ba, Haramon? Wala po, tata. Mag-uumpisa na po ba tayo? Oo, maaari ka na magsimula. Matataba ang mga hayop na kinakatay namin dito. Lalo na yung espesyal na karne. Ano ho? Espesyal na karne? Oo. Huwag mong sabihin hindi mo pa natitikman ang aming espesyal na karne. Samantalang, yun ang madalas mong bilhin dito. Bigla kong napaisip, espesyal na karne pala ang madalas kong bilhin na wala akong kaalam-alam. Kaya pala binabalik-balikan ng aking mga suki. Pero ni minsan ay hindi ko pa natitikman ang espesyal na karne na sinabi ni Tata Nicanor. Dahil nga, madalas nauubos ang aking tinda, kaya walang natitira para ipaluto kay Tia Emilita. Kaya tama, si Tata Nicanor. Hindi ko pa natitikman ang espesyal na karning sinasabi niya. Pero hindi ko kailangan sabihin ang totoo kay Tata Nicanor. Kaya magsisinungaling na lamang ako. Tama kayo, Tata Nicanor. Sadyang malinamnam at masarap ang espesyal na karning sinasabi mo. Kaya nga lumakas ang pwesto ko dahil sa espesyal na karning yun eh. Yun uli ang dapat mong kunin para itinda. Oo naman po. Nasaan ba ang espesyal na karne? Mamaya pa yon. Inuunang katayin itong mga baboy at kambing. Ang huli ang espesyal na karne. Dahil yon ang iahalo sa karne ng baboy at kambing. Maging ang dugo mula sa espesyal na karne ang siyang ididilig sa mga karne ng ibang hayop para mas maging makulay at magmukhang sariwa. Kakaiba pala ang paraan nyo para maipakitang sariwa ang mga karne dito sa inyong palengke, Tata Nicanor. Kanya-kanya ng gimmick para mas lalong tangkilikin. Pero sabi ko nga sa'yo, piling-pili lamang ang maaaring bumili at umangkat dito. Yung hindi nalalayo sa amin ang lahing pinagmulan. Hindi nalalayo sa inyong lahing pinagmulan, Tata Nicanor? Oo, Ramon. At ikaw ay nararamdaman ko kalahi namin. Kaya nga, bagay ka sa lugar na ito. Hindi ko pa rin po kayo maintindihan eh. Saka mo na isipin yun. Mas mainam kung sisimulan mo na ang pagkatay ng mga baboy at kambing. Tatawag ako na makakasama mo. Dalawang lalaki ang lumapit sa akin. Bagyang ngumiti ito, pero tipid pa rin sa pagsasalita. Hindi ko maunawaan kung bakit tila ayaw magsalita ang mga taong naroon, kundi si Tata Nicanor lamang. Mukhang mapapanisan ako ng laway dahil ayaw nila ng kausap. Mabilis kumilos ang dalawang lalaki. Saglit lang nilang pinatay ang baboy at saka isinabit na nila upang simulan ng linisan at alisan ng mga balahibo sa katawan gamit ang mainit na tubig at ang matalas na patalim na pangkayod para sa makapal na balahibo. Kapag wala na ang balahibo ng hayop, ay saka naman hihiwain ang tiyan para kunin ang mga lamang loob. Hindi naman ganun karami ang baboy at kambing na aming kakatayin. Nagganap na nalinis na ang hayop, ay ibinaba na ito para naman tilarin at pagputol-putulin. Saglit pa ay natapos na rin ang pagtirad sa mga karne ng hayop. Kaya nag-utos na si Tata Nicanor na muling magbalik doon para sa sinasabi niyang espesyal na karne. Sige na, maaari nagsimulan ng pagkatay para sa espesyal na karne. Pero may sinusunod kami rito, Ramon, bago simulan ng pagkatay sa espesyal na karne. Ano po yung Tata Nicanor? Kailangan uminom muna ng espesyal na alak. Maglalasing muna, ganun? Hindi naman maglalasing, kundi dapat tutungga ng espesyal na alak ang sino mang kakatay para sa espesyal na karne. Kumbaga, pampatapang at pampalakas ng loob. May kinuwang isang bote na may lamang alak si Tata Nicanor. Matingkad na pula ang kulay ng alak na nasa bote. Kumuha ng baso si Tata Nicanor at isinalin ang espesyal na alak. Binigyan ang dalawang lalaking naroon at agad namang tinunggayon. Ako,
ang huling iinom ng alak. Tinagayan ang baso at ibinigay sa akin. Tinanggap ko naman yun. Sige na, inumin mo na yan, Ramon, para masimulan na ang pagkatay sa espesyal na karne. Marahan kong inilapit sa labi ko ang espesyal na alak na tila malabnaw na dugo dahil sa kulay nito. Hindi ko maipaliwanag ang amoy ng alak na yon. Parang babaligtad ang sikmura ko. Sige na, tunggain mo na yan, Ramon. Panahon na para maging kasama ka namin dito. Nakatitig lang sa akin ang dalawang lalaki. Masama ang tingin na parang nag-uutos. Kaya napilitan akong inumin yun. Pagkainom ko ay malaki ang kanilang pagkakangiti. Lalong-lalo na si Tata Nicanor. Pero hindi yata kaya ng sikmura ko. Kaya saglit akong nagpaalam kay Tata Nicanor. Sinabi ko na kailangan akong magbawas. Itinuro niya ang lugar kung saan ako maaaring magbawas. Pagdating ko sa tinurong lugar ay hindi talaga tanggap ng sikmura ko ang ininom kong alak. Kaya ipinasok ko ang dalawa kong daliri sa aking lalamunan para masuka ko at mailabas ko ang alak na aking ininom. Agad kong nailabas ang alak dahil nasuka ko. Hindi talaga kaya ng sikmura ko. Nang maisuka ko ang alak ay bahagyang umayos ang aking pakiramdam. Saglit pa akong nagpahinga bago ko bumalik kina Tata Nicanor. Ngayong nainom mo na ang espesyal na alak, magkakaroon na ito ng bisa sa katawan mo, Ramon. At maaari ko nang sabihin sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Ano po ba yun, Tata Nicanor? Isa ka sa kauri namin. Mga nilalang na isinumpa. May lahi kang aswang, Ramon. Yun ang dahilan kaya maaari kang makapasok dito at kumuha ng mga karneng ititinda. Ang pagtitinda mo ng karne ay paraan upang ang ibang tao ay unti-unting maging katulad din natin. Maging mga aswang din. Ano kanyo? Mga aswang kayo? Maging ikaw rin, Ramon. Dahil mula ka sa lahi ng aswang. Kaya nga kita hinanap ay para dalhin dito. Dahil dito ka nababagay kasama namin. Kilala ko ang mga magulang mo. Sila ang dating namamahala sa palengking ito. Nagkaroon lang ng kaguluhan at napalayo ka sa kanila. Samantalang sila naman ay napatay ng ibang grupo ng aswang. Hanggang sa may ibang taong umampun sa'yo. Kamag-anak ng taong kasama mo ngayon. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tata Nicanor. Noon ko lang narinig ang kwentong yon. Palibasa, walang nasabi sa akin si Tia Emilita. Pero isa lang ang tiyak ko. Ampun lang ako at hindi ko totoong kamag-anak si Tia Emilita. Siya lang ang kinalakihan kong kasama at itinuring na kamag-anak. Pero dahil sa ipinainom niya sa akin, ay tila nag-iba pa rin ang pakiramdam ko kahit naisuka ko na yon. Siguro dahil may konting natira pa sa aking sikmura. Nakaramdam ako ng pagkahilo hanggang sa bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Pero habang nakapikit ang mga mata ko, ay narinig ko ang utos ni Tata Nicanor. Sige mga kasama, buhatin niyo si Ramon at dalhin sa isang kwarto. Doon muna siya. At kailangan niya magpahinga. Nainom na niya ang espesyal na alak. Kaya magiging kasama na rin natin siya. Hindi na siya maghahangad pang bumalik sa dati niyang buhay. Kundi, gugustuhin na rin niyang yakapin ang kanyang pagiging aswang upang makasama natin. Nakakaramdam ako ng pagkahilo, pero hindi tuluyang nawala ang aking wisyo. Kaya, naririnig ko ang mga sinasabi ni Tata Nicanor. Habang buhat ako ng dalawang lalaki para dalhin sa isang kwarto, ay nararamdaman kong tila gumagalaw ang suot kong medalyon na nasa loob ng aking suot na t-shirt. May kung anong mainit na enerhiya din ang tila gumagapang sa katawan ko. Tila ginagamot nito ang masama kong pakiramdam na bunga ng natirang alak sa aking katawan. Wari ay nililinis
at kinokontra ng medalyon ang anumang pumasok sa katawan ko. Nang bahagyang umayos ang aking pakiramdam, ay idinilat ko ang aking mga mata. Nag-iisa lang ako sa kwartong pinagdalhan sa akin. Mula sa kwartong kinaroroonan ko, ay naririnig ko ang ingay ng mga kalabog at pagtilad ng mga karne sa labas. Bumangon ako sa katring pinaglagyan sa akin. Yumuko ako at dahan-dahang lumakad papalabas ng kwarto. Hindi yun nakasara, kaya malaya akong nakalabas. Hindi naman ganun karami ang mga tao sa katayan at lahat sila ay merong kanya-kanyang ginagawa. Kasama na roon si Tata Nicanor na siyang nagmamando sa mga taga-katay. Madilim ang ibang bahagi ng katayan. Sa kayon lang ang katayan na nakita ko na malamlam ang liwanag ng mga ilaw. Kaya hindi nila basta makikita ang ibang taong nasa paligid lamang. Maingat ang bawat galaw at hakbang ko. Kaya nakalapit ako sa kinaroroonan ng mga nagkakatay. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang kinakatay ng mga matadero habang nakatingin lamang sa kanila si Tata Nicanor. Gusto kong mapasigaw at totoong nangilabot ako sa aking nakita dahil ibang-iba na ang anyo ng mga nakasama kong taga-katay bago ako nawalan ng malay. Nakakatakot ang anyo ng mga ito. Mga taong halimaw ang tingin ko sa kanila. Hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang sila. Maging si Tata Nicanor ay ibang-iba na rin ang itsura. Nakakatakot ang anyo nito. May makapal na balahibo, matutulis na pangil, at may mahahabang kuko. Ang nasa ibabaw ng mesang katayan ay mga nakahubad na tao. Mga bangkay ng tao ang kanilang kinakatay. Tinatagtag nila upang pagpira-pirasuhin ng mga ito at gawing karne. Yun pala yun, ang espesyal na karne na sinasabi ni Tata Nicanor. Karne ng mga tao. Kaya naman, malinaw na sa akin na karne pala ng tao na inihalo nila sa karne ng mga hayop ang mga kinakalakal ko para ibenta sa aking pwesto. Nagbenta pala ako ng karne ng tao na nagustuhan naman ng mga suki ko at binabalik-balikan. Gusto kong masuka at ibig bumaligtad ng sikmura ko sa aking natuklasan. Kaya laking pasasalamat ko pa rin na hindi ako tumikim ng karne na yun dahil nga madalas yung maubos. Kaya lang, ang iba kong mga suki ay sigurado kong nakakain ng karne ng tao. Kahit kinikilabutan ako at halos bumaligtad ang sikmura ko, ay pinilit kong pigilin dahil hindi maaaring malaman ng mga aswang na yun. Nagising na ako at nakikita ang lahat ng nangyayari. Nag-utos si Tata Nicanor sa mga matadero na naroon. Bilisan nyo at maya-maya lang ay darating na mga suki natin. Kailangan nakahanda na ang mga karne. Ang mga lamang loob, itabi ang mga yan. At mamaya, magiging pagkain natin. Kaya lamang nagugutom na ako. Kaya titikim muna ako. Dinig na dinig ko ang mga sinabing yon ni Tata Nicanor. Kitang-kita ko rin kung paano niya lantakan ang mga sariwang lamang loob na naroon sa mesang katayan. Sarap na sarap siya habang ninangasab ang lamang loob na kanyang ninunguya. Napapikit na lamang ako. Hindi ko na kayang makita pa ang kanyang ginagawa. Saglit na umalis si Tata Nicanor para sundan ang ilang mangangatay na naglabas ng mga karne. Dadalhin yun sa tindahan para ihanda na ang mga ito para sa mga darating na suki. Ilan na lang ang natira sa katayan. Noon ko lang napansin ang isang malaking tila kulungan. Wala na ang takip nito. Hindi ako maaaring magkamali. Mga tao nga ang naroon. May tali sa kanilang kamay at may takip ang kanilang mga bibig.
Pilit kong inaninag ang mga taong nakakulong. Siguro, aabot sa mahigit 10 ang naroon. Gumawa ako ng paraan upang mas makalapit pa at makita ng malapitan ang mga nakakulong doon. Dahil 2 magkakatay lang, ang nasa anyong aswang ang natira at abala pa sa ginagawa, ay hindi nila napansin ang paglapit ko sa malaking kulungan. Nakita ko roon ang 2 pamangkin ni Ginalyn. Hindi na nga pala ito makakabalik ng bahay dahil bihag na. Nakita nila ako at nakilala, pero sinenyasan ko silang huwag lilika ng ingay, kundi manatiling tahimik lang at ako ang bahala sa kanila. Isang lalaking nakahiga na may gapos din ang mga kamay at paa ang nakita ko, na tila pamilyar sa akin. Pinagmasdan kong mabuti at natiyak kong yun ay si Nonito. Tama ang hinala ko, kasama siya sa dinukot ng mga tauhan ni Tata Nicanor. Dahil yun sa ginawa niyang pagsunod sa akin. Hindi maaaring malaman ng ibang tao ang tungkol sa palengke sa gubat, lalo na't hindi kabilang si Nicanor sa mga taong kanilang iniimbitahan para mangalakal ng karne sa lugar na yon. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat tungkol sa palengke ng mga aswang, at kung anong nangyayari dito ay kailangan ko nang gumawa ng paraan. Lalo na't may mga bihag sila na nakatakda na rin nilang katayin. Mapapabilang na sa susunod na ihihiga sa katayan ang 2 pamangkin ni Ginalyn, at malamang kasunod na rin si Nonito. Hindi man maayos ang relasyon namin ng karibal ko sa negosyo, ay hindi rin naman ako papayag na maging biktima siya ng mga aswang. Lalo na't maaaring ang gagawin kong pagliligtas sa kanya ay maaaring magresulta ng isang pagkakaibigan. Ngayon ko kailangan gamitin ang medalyon para iligtas sa mga biyag ng mga aswang at tapusin na rin sila sa kanilang ginagawang kasamaan. Kung magpapatuloy sila sa kanilang ginagawa, ay mas maraming mapapahamak, lalong malalagay sa panganib ang aming baryo. Habang wala pa si Tata Nicanor at hinihintay kong pumasok siya sa katayan, ay naalala ko ang kanyang sinabi. Yun ay ang tungkol sa pagkakaroon ko ng lahing aswang, dahil nakasama nila ang mga magulang ko. Pero ng mga sandaling yon, ay wala naman akong nararamdaman na anumang pagbabago sa katawan ko, kung kauri nga nila ako. Pandidiri at hindi kasabikan ang nararamdaman ko kapag nakikita ko ang mga karne ng laman ng tao. Halos bumaligtad din ang sikmura ko na maamoy ang lansa ng sariwang karne at sariwang dugo. Napahawak ako sa medalyon na nasa aking leeg. Malamang dahil na rin sa kwintas na to, kaya hindi gumagana sa akin ang damdamin ng pagiging aswang. O baka naman, wala sa lahi ko ang aswang at nagkakamali lang si Tata Nicanor. Basta, mainam pa rin na wala akong nararamdaman sa sarili ko. Nakauri ko sila Tata Nicanor dahil ayokong mangyari yun. Ayokong maging katulad nila. Bigla kong naramdaman ang mga yabag. Papasok na sa loob ng katayan si Tata Nicanor. Kasama niya ang iba pang mga mangangatay. Kailangan ko lang tapusin ang mga aswang na may pakana ng lagim sa aming baryo. Ikaw, Sandro, puntahan mo na si Ramon. Siguro naman ay gising na siya. Kailangan na siya rito para makasama natin upang pagsaluhan ng mga lamang loob na narito. Oras na ganap na siyang makakain ng laman loob, ay magiging ganap na ang kanyang pagkaaswang. Kaya tunay na siyang magiging kahuri natin. Sige na, sunduin mo na siya. Opo, Tata Nicanor. Ngayon din po. Sa narinig kong yun na sinabi ni Tata Nicanor, ay doon ko naintindihan ang lahat. Dahil nga, hindi pa ako nakakakain ng sariwang laman ng karne ng tao at nakakainom ng sariwang dugo. Yung pinainom sa akin ay alak lang na hinaluan ng dugo, kaya hindi puro.
Nagawa ko pang isuka yun, isa pa. Gumagana sa katawan ko ang bisa ng medalyon, kaya nakontra nito ang pagbabago sa katawan ko. Saglit pa ay bumalik na ang tauhan na inutusan ni Tata Nicanor. Tata Nicanor, may di magandang nangyari. Bakit? Ano nangyari? Nasaan si Ramon? Nawawala po siya. Hinanap ko na pero wala talaga. Paano nawawala? Sa hindi siya maaaring umalis dito. Dito siya nagbabagay. Kauri natin siya. Aswang din siya. Dahil may lahing aswang ang mga magulang niya. Lumabas na ako sa pinagkukublian ko. Lumantad na ako at nagpakita sa kanila. Inihanda ko na rin ang sarili ko sa maaaring mangyari. Huwag na kayo magpakapagod na hanapin ako. Andito ako. Akala ko'y kung nasaan ka na, Ramon. Huwag kang lalapit sa akin, Tata Nicanor. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Sa bago kong anyo? Maging sa kanyo na mga kasama ko rito sa katayan. Ganito ang totoo naming anyo. At maging ikaw, magiging ganito ka rin. Dahil isa ka na rin iswag. Maaaring may lahi nga akong aswang. Pero hindi ko yung ikinatutuwa. At ayokong maging katulad nyo. Ano ba't sinasabi mo, Ramon? Kauri ka namin. Hindi na mababago yon. Pero teka, bakit parang walang epekto sa'yo ang espesyal na alak na ininom mo? Hindi na mahalaga yon. Ang tanging nalalaman ko ngayon ay hindi ako papayag na ipagpatuloy nyo ang kalokohang ito. Anong ibig mong sabihin, Ramon? Tatapusin ko na ang mga kaibangan nyo. Bigla kong hinugot sa akin bewang ang itak na pangkatay at iniamba ko yun sa mga aswang na nasa aking harapan. Teka! Ano tong kalokohang ginagawa mo, Ramon? Gusto mong tapusin ang mga kauri mong aswang? Lahi mo? Gusto mong traidorin? Kung totoo mang kalahi ko kayo, mas maigi pang itakwil ko na kayo. Dahil ganun din ang gagawin ko sa inyo. Dahil ang dapat sa mga halimaw na kagaya nyo ay lipuhin. Bigla kong iwinasiwas ang hawak kong sandata. Ipinakita ko na hindi ako nagbibiro at plano ko talaga silang tapusin. Talagang ginagalit mo kami. Ano pang hinihintay nyo? Unahan nyo na ang walang yang Ramon na yan bago pa tayo tapusin niya. Biglang sumugod sa akin ang mga mangangatay na nasa anyong aswang. Hawak din nila ang kanilang sandatang ginamit sa pagkatay at pagtilad ng mga karne. Inihataw yun sa akin, subalit na ilagan ko. Hindi lang isa ang dumaluhong sa akin, kundi nagtulong ang 3 aswang na matadero. Nagbanggaan ang mga hawak naming patalim. Walang tigil sa pagsasalpukan. Hanggang isa sa mga ito ang napuruhan ko. Tinamaan ng hawak kong patalim ang kanyang braso. Naputol yun at nahulog. Tangka pa sanang kukunin. Nang sa pagyuko ay ibinaon ko sa likod niya ang aking mahabang pangkatay. 2 ulit kong itinusok yun hanggang sa bumulagta ang aswang. Napansin kong natakot ang ibang aswang pero hindi pa rin tumigil at muling umatake sa akin. Tiniyak ko na mapupuruhan ko sila sa kanilang ginawang pagsugod. Hindi naman ako nabigo. Sinalubong ko ang 2 aswang. Sa ginawa kong mabilis na pagwasiwas ng hawak kong patalim, ay kapwa sila na sugatan. Ininda nila ang sugat at napaurong. Kaya sinamantala ko yun. Muli akong sumugod at tiniyak na ang kanilang kamatayan. Paulit-ulit kong tinaga ang 2 halimaw na gaya ng pagtitilad ng karne. Sugatan na ang mga ito na bumulagta. Kitang-kita ni Tata Nicanor ang ginawa kong pagpatay sa mga mataderong aswang. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito, Ramon. Hindi ako papayag na ikaw na inakala kong makakatulong ko para palaganapin ang ating lahi ay siya pang tatraidor sa amin. Hindi ko kayo tinaydor. Kundi tama lang
nalipulin ng gaya nyo. Halos umusok ang ilong ng aswang na si Tata Nicanor na umatake sa akin. Mas mabilis at mas matapang ang matandang aswang. Pero nagawa kong iwasan yon dahil na rin sa tulong ng suot kong medalyon na gumagabay sa akin at nagbibigay ng pambihirang lakas. Nakita mo siguro ang ginawa ko sa mga matador na kasama mo, Tata Nicanor. Ganyan din ang kahihinatnan mo. Hindi yon mangyayari, Ramon. Kaya tama na ang kakusatsat mo. Minsan pa ay inatake niya ako gamit ang kanyang matalas na pangkatay na kinuha niya sa isang napatay kong matador na aswang. Nagbanggaan ang hawak naming armas pero hindi ako makakapayag na maunahan niya. Kaya sa sunod niyang pagsugod ay yumuko ako. Kaya lumampas siya. Sa pagbalik niya sa akin ay saka ko iniumang ng pasalubong ang matalas na itak. Bumaon yun sa katawan ng matandang aswang. Agad kong hinugot at muling itinusok sa katawan niya. Napanganga sa sakit nang ito'y tamaan at mula sa bibig ay lumabas ang dugo na tumalsik pa sa aking katawan. Saglit pa ay unti-unti na siyang nanghina at bumulagta. Bago ko siya ganap na iwan ay tiniyak ko muna na wala na siyang buhay. Gamit ang aking mga paa ay bahagya kong sinipa ang walang buhay na katawan ni Tata Nicanor. Hindi na ito gumalaw, kaya natitiyak kong patay na siya. Saglit pa ay nagbago na rin ang itsura nito at bumalik na sa dating anyo. Maging ang iba pang matadero na naroon na wala na ring buhay ay bumalik na sa anyong tao. Sa pagkamatay ng mga aswang sa palengke, ay pinuntahan ko ang kulungan upang pakawalan ang mga biyag. Subalit, nang akma ko ng bubuksan ng kulungan, ay nakarinig ako ng mga ingay at mga yabag na papalapit sa akin. Nang tignan ko ang pinagmulan ng mga ito, ay nakita ko ang grupo ng mga tao na nanlilisik ang mga mata. Hindi ako maaaring magkamali. Sila ang mga suki ko na bumibili ng karne na inangkat ko sa palengkeng yon. Sila ang mga bumili ng espesyal na karne. Kung ganun, apektado na rin sila sa anumang meron ang karne ng tao na kanilang binili. Galit ang mga ito. Nang ganap na silang nakalapit sa akin, ay kitang-kita ko ang halos sabay-sabay na pagbabago ng kanilang anyo. Naging katulad sila ng mga mataderong aswang, pero ramdam kong mas mahihina sila, lalo na't nagsisimula pa lang sila na maging aswang. Kaya mula sa loob ng suot kong t-shirt ay inilabas ko ang medalyon. Unti-unting lumabas ang kakaibang liwanag sa medalyon na yon. Kulay pulang liwanag na sumilaw sa mata ng mga aswang na nasa harapan ko. Napaurong ang mga ito na tila nasasaktan, kasabay ang nakakakilabot na sigaw. Bumulagta sila isa-isa dahil sa pulang liwanag mula sa aking medalyon. Saglit pa ay nagkamalay na nagtataka. Bumalik din sila sa dating itsura. Maging sila man ay tila hindi alam ang nangyayari sa kanilang sarili at nagtataka kung anong ginagawa nila sa lugar na yon. Kasama kayo sa mga taong nalinlang na mga aswang. Kaya bumalik na kayo sa inyo. Ligtas na kayong lahat. Walang tanong-tanong na umalis na ang mga ito. Saka ko naman binuksan ang kulungan para palayain ang mga biyag. Kasama na roon ang dalawang pamangkin ni Ginalyn at maging si Nonito. Ligtas na kayo. Maging ikaw, Nonito. Ligtas ka na rin. Wala na ang mga aswang. Pinatay ko na silang lahat. Maraming salamat, Ramon. Maraming salamat, kaibigan. Pasensya ka na sa akin. Kundi dahil sa'yo, baka wala na ako. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi ko ito malilimutan.
Ginawa ko lang kung ano alam kong tama nun nito. Dahil di ko rin kayang manahimik na lang at walang gawin para iligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lumabas na kami ng katayan at ganap nang umalis sa palengke ng mga aswang. Pero bago kami tuluyang lumisan sa lugar na yon, ay gumawa ako ng apoy at sinunog ang buong palengke na nasa gitna ng gubat. Tinupok ng apoy ang kabuuan ng lugar. Naglalakad na kami papalayo nang maisipan kong lumingon para tignan ang pagkakatupok ng palengke. Subalit, laking pagtataka ko, maging ng mga bihag na kasama ko. Wala roon ang palengke, kundi ang naroon ay madamong lugar. Nagsisimula na ring magliwanag noon ang buong gubat. Totoong nakapagtataka, subalit ang lahat ng yun ay nangyari at naging bahagi ng aking kakatuwang karanasan. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ang mahalaga ay matuldukan ang hatid na lagim ng mga aswang na kampon ng dilim. Kapayapaan yun para sa aming baryo. Hindi ko pa rin tiyak kung may lahi ba akong aswang, pero wala akong anumang pagbabagong nararamdaman sa sarili ko. Siguro kung meron man, dinaig na yon ng medalyon at ng pananalig ko sa Diyos na may kapal, na siyang may-ari ng aking buhay. Sa huli, bawat tao sa mundong ito ay isinilang na may kanya-kanyang papel na gagampanan. May mga landas na nakatalaga para sa atin. Mga tungkuling hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa kapakanan ng ating kapwa. Kaya kung anuman ang ipinagkatiwala sa atin ng buhay, gawin natin ito ng may katapatan, kabutihan at malinis na hangarin. Matutong kilalanin kung alin ang tama at mali, at maging mapagmatsyag sa mga taong maaaring magtulak sa atin patungo sa hukay ng kasalanan. Sapagkat sa bawat takbang ng ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa, tulad na lamang ng sinabi sa Jeremias, Kabanata 29, Talata 11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Diyos na may kapal. Sa kanyang liwanag, matuto tayong umiwas sa kasamaan at manatili sa landas ng kabutihan. At kung gagampanan natin ang ating papel ng may pananampalataya, pag-ibig at katapatan, darating ang araw na ang ating buhay, gaano man ito kasimple, ay magiging ilaw na gagabay sa iba, sapagkat ang taong tapat sa kanyang tungkulin at may matibay na tiwala sa Panginoong Diyos ay hindi kailanman maliligaw at sa halip ay magiging kasangkapan ng pag-asa at kabutihan sa mundong kanyang ginagalawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng Diyos na may kapal.